Good day everyone, my name is Manahan Jameson O and our topic today is solids. Solids. Combustible solids are those which ignite, burn, and change chemically when subjected to heat or fire. The heat must be approximately 350 degrees Fahrenheit or higher. Above this temperature, ordinary material will give off enough vapors or gases to burn. Examples are wood, paper, and cloth. Combustible solids. So ano nga ba yung combustible solids? Yung combustible solids is yung mga bagay na madaling umapoy o masunog pagka nadikit ito sa flame or sa sobrang init. Pagka yung init is umabot na ng 300 degrees Fahrenheit or mas mataas pa, magre-release sila ng sapat na vapor or gases na kung saan doon na sila magsisimulang masunog. Kagaya na lang ng kahoy, mga papel, mga damit, ganun. Mabibilis sila masunog pagka umabot na yung init ng isang apoy na nasa paligid ng mga ordinaryong materials na to, magsisimula na silang mag-apoy. There are other combustible solids which may ignite or detonate at lower temperatures. These combustible solids are classed as hazardous chemicals and should be kept in sustainable containers. They should be separated from each other materials which react with them. So, sabi nga dito, mas marami pa daw mga combustible solids na kung saan nag-ignite sila or nagde-detonate kahit nasa lower temperature sila. So, yung mga combustible solids na to ay naka-classified as hazardous chemicals na dapat ay magkakahiwalay sila ng lalagyanan na dapat yung lalagyanan na yun is sustainable din. Kumbaga hindi to masisira ganun nung mismong chemical. And kaya dapat silang paghiwa-hiwalayin sa bawat isa na materials or chemicals, kasi yung halimbawa yung isang chemical isinama mo dun sa isa, baka magkaroon ito ng reaction na mag-cause ng apoy. Next is combustible metals. Most of combustible metals are chemical elements which are part of Earth's composition. Very few, if any, are found in the natural state, as in gold. The pure metal is extracted from mineral or deposits by chemical processes. So, combustible metals. Halos lahat ng combustible metals ay chemical elements na kung saan parte ng Earth's composition. At sa combustible metals, marami tayong uri nito. Ngunit, konti lamang yung makikita mo sa natural state. Kumbaga, combustible metal na siya kahit di mo pa siya dinadaan sa chemical process. Halimbawa na lang is gold. And yung mga pure metal naman na na-extract na galing sa mineral or deposits ay kinakailangan pa tong or nakukuha to gamit ang chemical process. So yun nga, yung gold hindi na siya dadaan ng chemical process para maging combustible metal. Pero and yung
pure metal naman, kailangan pa siyang dumaan ng chemical process para maging metal siya or para mabuo. Some of combustible metals are the following. First is sodium, second is titanium, third is uranium, fourth is zirconium, 5 is magnesium, 6 is potassium, yung pang-7 is lithium, and pang-8 is sodium potassium alloys. So, ito yung mga uri ng combustible metals. Most of the fire hazards associated with combustible metals are found in the manufacturing process. These hazards are found normally in the finished products located on an aircraft or missile, or in storage or transportation. Solids, combustible and non-combustible, are used as construction materials. So, karamihan ng fire hazards ay nakaugnay sa combustible metals na makikita natin sa mga manufacturing process. At yung mga hazard na to is kadalasan natin o normal nating makikita sa mga finished products, gaya na makita natin sa aircraft or missile, and minsan naman sa mga storage or sa transportation. Solids, combustible and non-combustible, are used as construction materials. So, lahat ng to na solids, combustible man o hindi, is ginagamit as construction materials. Halimbawa na lang, yung wood, combustible yon, pero ginagamit pa rin siya sa mga construction, or ginagamit siya as construction material. And sa combustible, non-combustible naman, halimbawa na lang is semento or hollow blocks. So, hindi naman yun combustible material. Pansinin nyo, pagka nasusunog yung mga bahay, pagka namatay na to, makikita natin ang mga matitira lang, yung mga sementadong parte ng bahay, at yung mga hollow blocks na, yung mga pader, ganun. Pero ala na yung mga bubong, ganun, nalusaw na siya or nasunog na. So, ito naman yung mga list ng combustible solids. First is wood. Next is carbon. Sa carbon, maraming uri nito. And kasama na dito yung coal and charcoal, and carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon monoxide is flammable and it burns very hot. Next is phosphorus. Meron naman siyang dalawang klase. Pyrophoric and bombs. Yung pyrophoric, nagre-react siya violently when it contacts air. So, kaya ito, yung pyrophoric is nakatago lang siya, na kung saan hindi siya na-expose sa hangin. Kasi once na, kahit ilabas mo lang to, kahit nasa wala ka sa mainit na lugar, basta na nag-contact siya, once na nag-contact siya sa hangin, mag-re-react to at magsimulang umusok. At kung madidikit sa mga combustible materials na iba, baka pwede ito mag-cause ng sunog. And next is yung bomb, pyrotechnic device. So, alam naman natin yung bomb, mga bomba, ganun. Pagka nag-detonate sila, sumasabog. Next is sulfur, non-toxic in elemental form. Sulfur dioxide form when burned
when burned, toxic. So, pagka nasa non-toxic elemental form, hindi siya makakasunog. Pero pag sa toxic form siya, yung sulfur dioxide, ay maaari itong makasunog. Panglima is metal. 6 is cellulose nitrate. So, common, flammable, toxic, clear plastic material, oxidizing agent. So, yung cellulose, yung mga parang sa cellophane, ganun. Pero, mas madali siyang masunog kaysa sa normal na plastic. Kahit na mainit, apoyan lang to ng konti, mas madali siyang masunog kaysa dun sa normal na plastic. And kadalasan ng cellulose nitrate is para siyang plastic na clear. And yun nga, flammable siya. Next is ammonium nitrate, explosive oxidizing agent. So, yung ammonium nitrate naman is explosive and oxidizing agent siya na nakakos ng fire. Fertilizer, explosive when contaminated with fuel. So, ammonium nitrate is, ang halimbawa nito is yung fertilizer, na kung saan nga daw maaaring sumabog pagka na-contaminate ang gasolina. 8 is other nitrates, must be considered flammable and or explosive, liberates toxic nitrogen oxides. Next is solid with flash points. Dito nakabilang yung naphthalene. Yung naphthalene does not burn but gives off flammable vapors at 174 degrees Fahrenheit.